Ang tanawin sa aking harapan ay isang grupo ng mga babae na nakapalibot at naghihiyawan sa harap ng isang gwapo at matipunong lalaki. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Ricardo. Hindi ko maitatanggi, ako ay isang super gwapo na may napakagandang mukha, pero talagang naiirita ako sa mga babaeng ito. Ang hindi nakakaalam ay isipin na ang pagiging gwapo ay napakabuti, ngunit sa totoo lang ay nakakainis. Nang tingnan ni Ricardo ang cellphone na hawak niya, pawis na pawis siya at nasabi, hindi ba't pinalitan ko na ang WeChat ko? Bakit mayroon pa ring 12 babae na kinukulit ako? Sino ang nagtaksil sa akin? Gusto nila ang katawan ko, mga pagkakataong nagkita sa daan, mga pagkatok sa pinto sa gabi, paglalagay ng gamot sa inumin, walang iniiwang paraan. Minsan naiisip ko kung magpapalit ako ng ibang buhay, hindi na siguro ako maiirita ng ganito. Habang naglalakad si Ricardo at pinipindot ang cellphone niya, nang tumingin siya, nakita niya ang isang bus na papalapit sa bilis ng kidlat. Hindi pa siya nakakapag-react, nabangga na siya ng bus, dahilan para mapahiga ang katawan niya at hindi makagalaw. Ang cellphone niya ay nabasag din sa daang piraso. Ang biglaang pagkamatay na ito ay naging dahilan para siya ay umalis ng walang pagtanggi. Pagkatapos noon, isang ganap na kakaibang mundo ang bumungad sa kanya. Ang kasalukuyan niyang kaluluwa ay nakatayo at pinapanood ang katawan na nakahiga sa kama. Naisip niya, hindi ba't namatay ako dahil sa bus? Ito ba ay transmigrasyon? Transmigrasyon ng kaluluwa pa. Yelan, ito kaya ang taong papasukan ko. Ang damit niya ay hindi maayos, mayroon pang nakapinta ng ngiti sa mukha niya, kamukha niya ako. Siguro isa akong ibang bersyon ko sa parallel universe. Ang kaluluwa ni Ricardo sa sandaling ito ay nabasa ang lumang alaala mula sa katawan na kamukha niya. Ang taong ito ay kapangalan niya, Ricardo, ang nag-iisang anak ng isang mayaman na pamilya sa isang lungsod ng imperyong dakilang Bien. Nang maglakad-lakad siya sa burol, nakilala niya ang isang magandang babae na nagngangalang Teresita. Dahil sa pag-ibig, hindi siya nag-atubiling sundan ang babae sa malabas na sect na libo-libong milya ang layo para makasama siya. Nagsimula silang malunod sa apoy ng matinding pag-ibig. Simula noon, si Ricardo ay nahulog sa lambing ng mga gabi kasama si Teresita, umawit, sumubok ng iba't ibang posisyon, sa ilalim ng pagkahumaling ni Teresita araw at gabi. Si Ricardo ay lalong pumapayat, ngunit nanatili pa rin siyang masunurin sa kanya. Sa wakas, isang gabi, hindi na siya nagising. Malinaw na ginamit siya ng demonyong babae bilang kasangkapan para sa pag-alis ng yang at pagdaragdag ng yin. Habang nag-iisip siya, narinig niya ang isang tunog ng pagbukas ng pinto sa labas. Napagtanto niya na may pumapasok. Ito pala ay si Teresita at si Rowena. Isang araw na ang lumipas at wala pa ring nangyayari. Patay na siguro. Sayang naman para sa dalaga, ang meron lang siya ay gwapong mukha, ang tao naman ay bobo at matigas ang ulo, hindi siya karapat-dapat sa dalaga. Ano ang alam mo, Rowena? Mayroon siyang walang bahid na katawan na bihira sa loob ng 100 taon. Kung sasanay siya hanggang sa unang antas, ang daan sa hinaharap ay magiging madali. Kung hindi siya nagmula sa liblib na lugar, matagal na siyang nadiskubre ng mga malalaking sekta at ginawang disipulo. Ngayon, ginagamit ko siya ng lihim na pamamaraan para sa pag-aani at pagdaragdag. Kapag pinilit ko siya hanggang sa mamatay at mapuksa ang kaluluwa, masisipsip ko lang ang kanyang walang bahid na katawan. Kung hindi pa siya patay, nangangahulugan na ang kanyang katawan ay hindi pa nasisipsip, kailangan ko pang gawin ito ng ilang beses. Kung patay na siya, itapon na ang kanyang bangkay. Nang marinig ni Ricardo ang mga sinabi ni Teresita, nagulat at natakot siya. Teka, itapon? Paano na ako? Sa gitna ng kanyang pagkatakot, ang kaluluwa ni Ricardo ay nagsimulang masipsip sa katawan niya. Pagkatapos na ang kaluluwa ni Ricardo ay makapasok sa katawan, ang mga mata ni Ricardo ay dahan-dahang bumukas, pagkatapos ay umupo siya bigla. Nagtama ang kanilang mga mata. Si Teresita ay nagulat din dahil naisip niyang narinig niya ang lahat ng kanyang sinabi kaya sinakal niya siya. Nang makita ito ni Ricardo, natakot siya at pinagpawisan. Hindi kaya nadiskubre na ako? Ano ba ang sinabi ng orihinal na may-ari kay Teresita? Matapos subukang alalahanin ang kanyang alaala, pumasok si Ricardo sa karakter, hinawakan ang kamay ni Teresita, at sinabi, "Asawa ko, anong nangyayari sa'yo?" Nang makita ito ni Teresita, binawi niya ang kanyang kamay at sinabi, "Narinig ko lang kay Rowena na hindi maganda ang pakiramdam ng aking asawa, kaya pinuntahan kita para tingnan."
Kung ayos ka lang, kampante na ako. Kailangan akong puntahan ng pinuno ng sekta. Magpahinga ka. Pupuntahan kita mamayang gabi. Nang makita ito ni Ricardo, tumawa siya ng malakas at sumagot, sige, sige. Pagkatapos na lumabas si Teresita, nagtanong si Rowena, dalaga, ang mga sinabi natin kanina ni. Huwag kang mag-alala, hindi niya narinig. Mahina ang kanyang personalidad, limitado ang kanyang kaalaman, at hindi siya naglakas loob magsinungaling sa akin. Kung ang kanyang walang bahid na katawan ay hindi pa nauubos, pagaganahin ko ang karagdagang pag-aani. Sa loob ng silid, nakahinga ng maluwag si Ricardo at sinabing, buti na lang magaling akong umarte, naloko ko siya. Halos kumpleto na ang pagsasanib ng memorya, ngunit ang taong ito ay napakabobo. Ang tagal kong natulog, wala man lang akong impormasyon. Ang alam ko lang ay isa itong mundo na pinahahalagahan ang lakas ng militar. Maliban sa mga mortal, mayroon ding mga cultivator na maaaring pumunta sa langit at lupa. Ang mga cultivator ay nahahati sa likas, una, at rehiyon ng pagpipino ng espiritu. Ang pinakamataas na antas ng likas ay ang ikasyam na antas. Hindi alam ng orihinal na may-ari ang iba pang mga rehiyon. Kahit na naloko ko ang demonyong babae, malinaw na gusto pa rin niyang pumunta rito mamayang gabi para mag-ani. Kailangan kong magmadali at tumakas. Kung mananatili ako rito, mamamatay ako sa kama ng demonyong babae. Nang akmang tatayo si Ricardo, nakaramdam siya ng sakit na naging dahilan para siya ay bumagsak sa lupa. Nanginig ang kanyang mga paa habang pilit niyang itinataas ang kanyang sarili. Sumimangot ang kanyang mukha dahil sa sakit. Galit niyang sinabi, ang sakit ng likod ko, ang lambot ng mga paa ko, ang hina ng katawan ko. Sa ganitong sitwasyon, huwag na nating pag-usapan ang pagtakas. Siguradong mamamatay ako sa kama ng demonyong babae. Wala bang paraan para iligtas ang buhay ko? Kapag nagtatransmigrate ang mga tao, mayroon silang mga golden finger, mga sistema. Nasaan ang golden finger ko? Pagkasabi ni Ricardo, may narinig siyang boses na nagsasabing, narito ako. Nagulat siya at natumba. Sistema ng paalala, na kumpleto na ang pag-download ng sistema. Maligayang pagdating sa paggamit ng sistema. Nagsisimula ang sistema. Lumabas ang panel ng sistema na may datos tungkol kay Ricardo. Naisip ni Ricardo, talaga bang may kapangyarihan? Kasalukuyang ikaw ay nasa panimulang linya, antas 0. Inilabas ang pangunahing pag-andar, kasanayan. Pagpapalakas, maaaring itaas ang antas ng kasanayan sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mga puntos ng pinagmulan. Ang iba't ibang mga kasanayan na pinagkadalubhasaan ng host ay nangangailangan ng iba't ibang mga puntos ng pinagmulan. Ang astig nito. Anong mga kasanayan ang mayroon ako sa ngayon? Pindutin ito para ilabas ang mga kasanayan na pinagkadalubhasaan, solid yang art, kasalukuyang antas, antas 0. Kasalukuyang epekto, nagpapatibay sa bato at nagpapagana ng binhi. Mayroon itong ilang epekto ng pagpapatibay ng yang. Parang itinuro ni Teresita sa orihinal na may-ari. Ito pala ay isang basura na pamamaraan na nagpapatibay lamang ng yang. Mayroon lang akong isang ito. Pagkatapos, itaas natin ang antas nito. Pinindot niya ang plus sign, nagbabala ang sistema, paumanhin, hindi sapat ang iyong mga puntos ng pinagmulan. Talagang napaka-thoughtful ng paalala na ito. Kaya tinanong niya ang sistema, paano ako makakakuha ng mga puntos ng pinagmulan? Ipinakita ng sistema ang isang gabay para sa kanya. Ang mga puntos ng pinagmulan ay mga consumable item kapag ginagamit ang mga pag-andar ng sistema. Ang pinagmulan nito ay mula sa pagkagambala ng host sa mundo. Ang prinsipyo ay lubhang komplikado. Sa madaling salita, ang sistema ay maaaring makakuha ng maliit na halaga ng mga puntos ng pinagmulan sa pamamagitan ng matinding damdamin ng iba patungo sa host. Matapos marinig ito ni Ricardo, bigla siyang napaisip. May matinding damdamin sa akin, naiintindihan ko na ang iba pang mga bagay. Ano ang ibig sabihin ng libu-libong mundo? Ipinakita ng sistema ang isang paliwanag para sa kanya, ang libu-libong mundo ay naglalaman ng lahat ng bagay. Maaaring hiramin ng host ang tulong ng sistema upang pansamantalang umalis sa pangunahing mundo at random na pumunta sa iba pang mga mundo para maghanap. Matapos marinig ang paliwanag mula sa sistema, nasasabik siyang sinabi, astig. Lalo itong astig. Teka, ang pangunahing mundo ba ay tumutukoy sa kasalukuyang mundo na ito? Hindi ba ang Earth?
Ang mundo na ito ay itinalaga bilang pangunahing mundo. Wala na. Gusto kong bumalik sa Earth. I-upgrade ang sistema at i-unlock ang transmigrasyon sa ibang mga mundo. Matagumpay na inilabas ang pag-upgrade ng sistema at paglipat ng libu-libong mundo. Sa bawat pag-activate ng pag-andar na ito, ang host ay random na dadalhin sa ibang mundo. Marahil mayroon ding mundo ng Earth doon. Magbubukas ang pag-andar ng transmigrasyon sa ibang mga mundo kapag naabot ng sistema ang antas 1. Kasalukuyang antas ng sistema, antas 0. Kaya paano ako mag-upgrade ng sistema? Gagamit din ba ako ng mga puntos ng pinagmulan? Ipinakita ng sistema ang isang paliwanag, kinakailangan ang mga fragment ng sistema upang i-upgrade ang sistema. Ipapaalala ng sistema sa host ang nawawalang mga fragment ng sistema sa libu-libong mundo. Kinakailangan ng host na lumapit sa isang tiyak na distansya bago malamang na madiskubre ito ng sistema. Sa madaling salita, nakadepende ito sa swerte. Pinindot ni Ricardo ang sistema para isara ito. Nagpasalamat ang sistema sa kanya sa paggamit nito. Sinabi niya na kung gagamitin niya ang sistema, maaari niyang tawagan ang pangunahing pahina ng sistema upang tawagan ang pangunahing pahina ng sistema. Pagpapalakas ng pangunahing pahina. Binuksan ang pag-andar ng transmigrasyon sa ibang mga mundo. Umaasa sa swerte, pansamantalang hindi na kailangang isipin ang pagpapalakas ng mga kasanayan ang maaari kong gawin sa ngayon. Habang nag-iisip ng mga puntos ng pinagmulan, biglang may naisip si Ricardo at sinabing, madali lang. Kinabukasan, si Rowena ay nakatayo sa labas ng pinto ng silid ni Ricardo para magbantay. Nang makita niyang bumukas ang pinto at lumabas si Ricardo, hinarang siya ni Rowena at tinanong, saan ka pupunta? Sagot ni Ricardo, nababagot ako sa loob ng silid, gusto kong maglakad-lakad. Sumigaw si Rowena, pero pinayagan ka ba ng dalaga? Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi, sinampal na siya ni Ricardo. Nang masampal ni Ricardo, nagulat siya at maraming pumapasok sa isipan niya. Sinampal niya ako, sinampal niya ako. Ano ang sinasabi mo? Wala kang galang. Dapat mo akong tawaging biyenan. Matapos inisin si Rowena, nakakuha siya ng mga puntos ng pinagmulan. Galit panandang pandagdag 0.01 puntos. Sa sandaling ito, si Rowena ay naggangalit sa galit. Lakas loob mo akong saktan. Talagang galit ang pinakamadaling pukawin na damdamin. Bakit mo ako papatulan? Mahina ang katawan ko. Paano kung may mangyari sa akin? Kaya mo bang panagutan? Sa sandaling ito, gusto nang sumuka ng dugo si Rowena, ngunit hindi niya nagawang gumawa ng kahit ano. Ibinuhos niya ang kanyang galit sa punong kahoy sa malapit at sinabing, hindi ako mangangahas, hindi ako mangangahas. Dahil dito, nakakuha rin si Ricardo ng dagdag na panandang pandagdag 0.01 puntos ng galit mula kay Rowena. Kahit na ang isang katulong ay may ganoong lakas. Tila upang masira ang sitwasyon, dapat akong mangolekta ng mas maraming matinding damdamin. Wala kang alam. Halika, alalayan mo ako. Tignan mo ako. Sa pagkakataong ito, hindi siya galit, sa halip, nahihiya siya at namumula habang tinutulungan niya siyang tumayo. Nang lumapit si Rowena para tulungan siyang tumayo, nag-anunsyo ang sistema, panandang pandagdag 0.01 puntos ng lihim na kagalakan. Huwag kang magmadali. Ano ang ibig sabihin ng lihim na kagalakan? Maaari bang may gusto sa akin ang batang babae na si Rowena? Pagkalipas ng ilang sandali, inalalayan ni Rowena si Ricardo sa kalye. Ilang babae ang lumapit at tinanong, Rowena, bakit may oras ka para pumunta rito ngayon? Kumusta Rowena? Nag-atubiling ngumiti si Rowena at sumagot, gusto ng aking biyenan na maglakad-lakad. Hindi ba siya ang asawa ng nakatatandang dalaga? Siguradong gwapo siya. Gusto ko siyang halikan. Haha. Hindi ka ba natatakot na punitin ng nakatatandang dalaga ang bibig mo? Talagang ang isa ring grupo ng demonyong babae. Kung hindi dahil sa pag-aani at pagdaragdag ng yang, napakadaling magkakasundo. Sa sandaling ito, ilang lalaki ang lumapit at tumatawa at sinabing, hindi ba't ito ang mukhang maputi ng nakatatandang, Teresita? Hindi ba't ilang araw na siyang hindi lumalabas ng kanyang silid? Akala ko kung sino na siya. Ang kanyang hitsura, malambot pa sa nakatatandang. Hindi ko alam kung tatagal siya ng ilang beses sa. Haha.
Mapupunta lang din naman siya sa ganitong sitwasyon. Pagkarinig sa gayong mga salita, sumagot si Ricardo, nakasuot na ba kayong tatlo ng mga bibig bago lumabas? Galit na sinabi ng tatlo, ano ang sinasabi mo? Ang bibig mo ay puno ng amoy ng ihi. Hindi ba tumiinom kayo ng ihi para maghugas ng bibig? Hindi na nakatiis ang isa sa kanila. Itinaas niya ang kanyang kamao habang sinasabi, basura, hindi ka marunong ng kahit kaunting martial arts. Lakas loob mong bastusin ako. Tingnan mo kung ano ang gagawin ko eh. Hoy, talagang lalaban ka sa akin. Sinabi ng asawa ko kahapon na masyado akong mahina. Sa hinaharap, maaari akong maging mas matatag. Kung may mga has pa ring mambuli sa akin. Si Teresita ay isang personal na disipulo ng pinuno ng sekta ng malabas na sect. Ang kanyang posisyon ay kagalang-galang, ngunit hindi niya kailanman pinrotektahan ang orihinal na may-ari, kaya naglakas loob ang mga tao sa paligid niya na bastusin ang orihinal na may-ari. Tutulungan niya ba ako? Naisip mo na ba itong mabuti? Nang marinig ang pangalan ni Teresita, nanginig ang lalaki at nag-utal, nakatatandang Teresita. Umatake si Ricardo at sinabi, basura, natatakot pa rin sa isang babae. Napakahiya-hiya. Ano ang gamit ng iyong laruan sa ibaba kong pampalamuti lang? Haha. Hanggat gusto pa rin ni Teresita ang kanyang walang bahid na katawan, tiyak na pansamantala siyang magtitiis sa akin, kaya gagamitin ko ang kanyang pangalan. Para magsimula ng gulo. Matapos sabihin ang mga salitang ito, nakakuha muli si Ricardo ng panandang pandagdag 0.01 puntos ng galit mula sa mga lalaki. Talagang nakakahiya. Magkakaroon din naman ito ng konting akumulasyon. Sa anumang kaso, hindi ako malulugi. Ngayon, hindi ko lilinisin ang lahat ng mga apo ninyo. Isusulat ng asawa ko ang karakter na Teresita ng pabaliktad. Bilang resulta, nakakuha pa rin siya ng panandang pandagdag 0.03 puntos mula sa mga lalaki. Kahit na isumpa niya ang kanilang mga ninuno, hindi pa rin sila maglakas loob na gumawa ng kahit ano sa kanya. May ilang tao sa sekta na dating bumubuli, humihindi at tinatawanan ang orihinal na may-ari. Hindi ko pababayaan ang kahit isa sa kanila. Sa sumunod na sandali, pumunta si Ricardo sa arena at pinagalitan ang lahat doon, dahilan para sila ay magalit. Matapos silang pagalitan, nagpatuloy siya sa tarangkahan ng bundok. Patuloy niyang pinagalitan ang dalawang gwardiya sa tarangkahan. Nagalit at tiningnan siya ng dalawa, akmang lulusubin at sasaktan si Ricardo. Sumusuko ka ba? Kung hindi ka susuko, hanapin mo ang asawa ko. Naghihintay siya sa akin. Sa sandaling ito, dumilim na. Bumalik si Ricardo sa kanyang tahanan. Binuksan ni Ricardo ang pangunahing pahina ng sistema para tingnan ang kanyang mga puntos. Kasalukuyang mga puntos ng pinagmulan, 2.012, pinagalitan ko ang ilang tao na dating bumubuli sa orihinal na may-ari sa daan. Nabura na ang bibig ko at 2 puntos pa lang ang nakukuha ko. Napakahirap kumita ng mga puntos ng pinagmulan. Ano man ang mangyari sa kabuuan, maaari pa rin akong mag-upgrade ng mga kasanayan. Sa pag-isip nito, medyo nasasabik ako. Habang pinipindot si Ricardo ang Solid Young Art, sinabi niya, i-upgrade mo ako, Solid Young Art. Matapos makatanggap ng pag-upgrade mula sa Solid Young Art, nakatanggap siya ng isang napakalakas na agos ng sigla. Wow, ang astig nito! Mas maganda na ang katawan ko. Pagkatapos noon, nag-anunsyo ang sistema na ang kanyang natitirang mga puntos ng pinagmulan ay 1.012. Mga kasanayan na pinagkadalubhasaan, Solid Young Art, kasalukuyang antas, antas 1, pinakamataas na antas. Kasalukuyang epekto, pinahusay ang ilang kalidad ng katawan, nagpapatibay sa bato, at nagpapagana ng binhi, mayroon itong ilang epekto ng pagpapatibay ng yang. Pagkarinig sa paalala ng sistema, nagulat si Ricardo. Ha? Naabot ko na ang pinakamataas na antas pagkatapos ng pagtaas ng antas. Hindi nakakagulat na ito ay isang basura na martial art. Mayroon pa ring 1 punto ng pinagmulan. Kung hindi, susubukan ko kung maaari pa akong magpatuloy sa pag-upgrade. Dahil sa kuryosidad, pinindot niya muli. Humampas ang sistema at talagang in-upgrade ni Ricardo. Antas 2. Ang kanyang natitirang mga puntos ng pinagmulan ay 0.012. Sa sandaling ito, ipinaalala sa kanya ng sistema, tumataas na ang antas ng iyong pagsasanay. Kasalukuyang antas, una na likas na antas. Talagang umaangat ang antas.
Hindi ko inaasahan na ang solid young art ay magkakaroon ng ganitong epekto. Habang masaya siya, narinig niya ang isang katok sa pinto. Tok-tok-tok dahilan para sumimangot siya. Pagkalipas ng ilang sandali, binuksan ni Teresita ang pinto. Narinig niya ang tungkol sa paggawa ng gulo ni Ricardo kaninang hapon kaya galit siyang pumasok at sinabing, "Ricardo, narinig ko na may ginawa ka ngayon." Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi, nagulat siya nang makita si Ricardo na nakahiga sa kama sa isang mapangakit na posisyon, nag-aanyaya sa kanya. "Asawa ko, narito ka na." Patuloy na gumaganap si Ricardo, itinaas ang kanyang kamay para senyasan siyang lumapit at sinabing, "Asawa ko, kamakailan lang ay nakaisip ako ng ilang bagong posisyon. Gusto mo ito?" Sinabi ni Teresita, "Oh, talaga?" Bagaman gwapo ang batang ito, palagi siyang mahiyain. Paano siya naging ganoon? Kaya lumapit siya